Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay isang prominenteng politiko sa Pilipinas na kilala sa kanyang makulay na kasaysayan at mahahabang tradisyon sa politika. Siya ang panganay na anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at former First Lady Imelda Marcos. Ang kanyang pangalan ay nakaugat sa kasaysayan ng bansa na puno ng mga kaganapang nagbukas ng maraming usapan sa politika at lipunan. Nakakuha siya ng kanyang bachelor's degree sa Social Science mula sa University of the Philippines at nag-aral sa London School of Economics. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, pumasok siya sa mundo ng politika noong dekada 1990 na una niyang pinasok bilang sangguniang bayan ng Batak, Ilocos Norte. Ang mga karanasan ni Bongbong sa mga lokal na pamahalaan ay nagbigay daan para sa kanya na mapansin at makilala sa pambansang entablado. Matapos ang kanyang mga unang hakbang sa politika, nahalal siya bilang congressman ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte noong 2007. Sa kanyang panunungkulan, nakilala siya sa kanyang mga proyekto na nakatuon sa infrastruktura, edukasyon at pagpapaunlad ng ekonomiya sa kanyang nasasakupan na nagbigay sa kanya ng pagkakilala at suporta sa mga botante. Sa kabila ng mga kontrobersya bunsod ng kanyang pamilyang pinagmulan, patuloy pa rin ang kanyang ambisyon at determinasyon na makapaghatid ng pagbabago sa bansa. Noong 2010, tumakbo siya bilang vice-presidente sa ilalim ng isang kilalang kandidato, ngunit siya ay hindi nagtagumpay. Sa kanyang pagbabalik, nagpatuloy si Bongbong sa kanyang mga proyekto at naging aktibo sa mga diskusyon publiko ukol sa mga isyu ng bansa. Ang kanyang mga opinyon at pananaw ay nagpapakita ng kanyang masusing pag-unawa sa mga isyu ng kalusugan, edukasyon at ekonomiya na patuloy na bumabagabag sa mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon na kanyang hinarap, ang kanyang pangarap na maging Pangulo ng Pilipinas ay nagbukas ng panibagong kabanata sa kanyang buhay pampulitika. Sa 2022, tumakbo siya bilang Pangulo at nagtagumpay sa halalan na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makapagbigay ng direksyon sa bansa sa ilalim ng slogan na Unity. Ang kanyang pamumuno ay umaasa na makapagbibigay ng pagbabago at makabawi sa mga pagsubok na dinaranas ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Sa kanyang paghahanda na humarap sa mga hamon ng pamamahala, asahan ang isang leader na may matibay na paninindigan at pangarap para sa Pilipinas.